Hello, elementary. How are you? Si Ma'am Thea, and I will share to you today about Malachi chapter 3, verses 13 to 17. As we start, let us read these verses together. Sabi niya dito, "You have spoken arrogantly against me, says the Lord, yet you ask, what have we said against you? You have said, it is futile to serve God. What do we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly, evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it. Then those who fear the Lord talk with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who fear the Lord and honor His name. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them just as a father has compassion and spares his son who serves him, and He will make a distinction between the righteous and the wicked." Let's pray. Lord Jesus, we love your word, Father. We love, Lord, that every word that comes from your mouth gives us life. And I pray, Lord, na ito ay talagang magbigay ng buhay sa bawat isa sa amin ngayon. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. So, let me first introduce to you Malachi. I think Malachi is talking about God. God as the great king. Ang isang hari ay ginagalang, ino-honor, no? Kagaya ng kung pumunta yung mayor, anong honor na lang ang gagawin natin, di ba? Kung pumunta ang presidente dito sa People of Grace Christian School, anong gagawin natin? Talagang maghahanda tayo, aayusin natin lahat. So, tignan natin, balikan natin sandali yung first chapters ng Malachi at tignan natin. Yan. Sabi niya dito, sabi ni God, I have loved you. Paano? Never mind na muna yung paano. Ayan. Tapos, sabi niya dito, great is the Lord. And then, sabi niya dito, a son honors his father, a slave his master. If I am a father, si God yan, where is the honor due me? If I am a master, si God uli yan, where is the respect due me? So, sinasabi natin, oh Lord, Lord ka namin, nasaan na? Kung father ang tawag mo sa akin, sabi niya, nasaan na yung honor mo sa akin? Kung master mo ko, nasaan na yung respeto mo sa akin? Tanungin mo nga yung katabi mo, oh, nasaan na yung respeto mo kay God? Malala pa dito. Sabi niya, it is you, priest, who show contempt for your name. Paano daw? By offering defiled food on my altar. The Lord, anong ino-offer nila? Blind animals, lame or diseased animals, bulag, pilay, may sakit na mga hayop. Di ba sabi niya, pag dumating yung governor or sa atin, mayor natin, ibibigay mo yung best. Bakit mo ibibigay sa akin yung sira-sira? Hindi mo ko ino-honor as king. And because of that, sabi niya, I am not pleased with you. I will accept no offering from your hands. Gusto mo ba yun? Nagbigay ka ng offering pero ayaw tanggapin ni Lord. Kasi binibigay mo lang sa kanya yung tira-tira. Yung masabi lang na may nabigay na ako, imbis na yung best mo para sa kanya. God, the great king, says, my name will be great among the nation. Hindi natin pwedeng sabihin, ano naman yan, ang bigat-bigat naman, magbibigay ng offering. Bakit? Because He is the great king. And His name is to be feared among the nations. So, this is what Malachi is about.
Tapos sabi niya sa mga priests sa chapter 2, I had a good covenant with you, sa mga priests. Dati, nothing was false on your lips. He walked with me in peace and uprightness. We ought to preserve knowledge, and because we are the messenger of the Lord and people seek instruction from His mouth. If people hear na ikaw ay Christian, papakinggan kinala, ano yung kalooban ni Lord? Pero, ano daw ginawa nila ng mga priest, or sa atin ngayon, mga Christians? You have turned from the way. Dahil sa mga tinuturo nyo, maraming napatid. And you have violated the covenant. And so, paparusahan sila ni God kasi they have shown partiality. Paano pa nila hindi please si God? Nag-asawa sila na may asawa na sila. Hiniwalayan nila yung dati nilang asawa. They married women who worship a foreign god. And while that, iyak sila ng iyak, but they have been unfaithful. So sabi niya sa kanila, be on your guard, bantayan nyo, do not be unfaithful to the wife of your youth. Alam niya sa memory verse niya. Sabi niya, madali lang naman yan. Return to me and I will return to you. So, how are we to return? Sabi niya dito, by giving back your tithes and offers again to the Lord. Bring the whole tithe and then I will bless you. So, ngayon, tinutuloy ni God ano yung sinasabi niya na kasalanan nila. So, sabi niya, you have spoken arrogantly against me. Nagsabi kayo ng masama laban sa akin. Tapos, sabi nyo, Ano? Anong sinabi namin laban sa'yo? Sabi ni God sa kanila, sabi nyo, sayang naman maglingkod sa Diyos. Ano bang napapala ko pag sumusunod ako sa Kanya? Ano bang mapapala ko pag nag-fasting ako? Ano bang mapapala ko pag humingi ako ng tawad sa Kanya? Ano bang mapapala ko pag nag-church ako? Ano bang mapapala ko pag nag-cell group ako? Ano bang mapapala ko pag sumunod ako kay Lord? Mapapayaman ba ako niyan? Anong magiging ko? Mananalo ba ako sa Roblox niyan? Anong mapapala ko? Sisikat ba ako niyan? And tapos, tignan mo yung, ang sabi niyo pa, tignan niyo yung mga mayayabang. Mayayabang sila. Sila pa yung yumayaman. Sila yung umaasen. So, they are so blessed. Pinuput nila, hindi nila sinusunod si God. Nilalabanan nila si God. And yet, they get away with it. Easy. Tama ba? Tama ba na ganun yung attitude natin? When it comes to the things of God, natutuwa ko kasi meron mga bata pa lang sila. My favorite is chapel. Pero when it comes to the things of God, na-form yan, nasa-shape yan ngayon habang bata pa lang kayo. Ano ang isip natin when it comes to the things of God? Do we honor God? Ino-honor mo ba si God? O iniisip mo sayang sa oras, hindi ko magagawa yung gusto ko? O hindi iniisip mo ba na hindi, para kay Lord to, sige, punta tayo, sige, galangin natin siya, sige, magbigay tayo. So sa lahat ng rebuke ng mga to, meron yung may mga na may takot sa Diyos. Tanungin mo ngayon ang katabi mo, meron ka bang takot sa Diyos? Do you fear the Lord? Ang sabi niya. So ang ginawa ng mga may takot sa Diyos, they talk with each other, nag-usap-usap sila. At anong ginawa ni God? I'm sure ang pinag-usapan nila, sige, ano nang gagawin natin, babaguhin natin para sumunod tayo kay God at i-please natin si God na hindi natin sabihin na sayang ang paglilingkod sa Kanya. At nakinig si God sa langit. At sa presensya ng Diyos, sila ay sumulat ng scroll of remembrance para maalala nila kung ano
ang sinabi ng Diyos at sino ba itong mga tao na to na may takot sa Kanya at ginalang na yung pangalan niya. So, pinuri nila si God. Hindi lang sa salita, pero sa pagbabago ng mga kilos nila. At dahil doon, ang sabi ng Diyos, sa araw na kumilos ako, they will be my treasured possession. Sino yan? Those who feared the Lord. Anong ginawa ng mga may takot sa Diyos? Inayos nila yung offering, yung paglilingkod kay Lord, yung pagiging faithful nila sa mga asawa nila. Inayos nila yan. Nag-usap-usap sila di ba? Sa pag-intindi na sila ay blessed ni Lord at hindi sila maiinggit sa mga arrogant at hindi sila magsasabi na ay pinagpapala ang mga walang takot sa Diyos. Ay, tingnan mo, tinetest nila si God pero yumayaman sila. Hindi na sila maiinggit doon, magiging satisfied na sila. At sabi ni Lord, sa pagkilos niya, they will be my treasured possession. Do you want to be God's treasured possession? Sabi niya, I will spare them. Darating ako with justice, pero isa-spare ko sila because they turn to me. Tinawag ko sila to return to me, and sure enough, those who feared the Lord, they returned to me. I will spare them because I have compassion on them. Kagaya ng isang tatay na sinispare niya yung anak niya na naglilingkod sa kanya. Ikaw, you listen to me. Dito, makikita mo, God has compassion. He wants you to return. He wants to spare you. Gusto ka niyang i-spare. Hindi ka niya gustong parasahan. Hindi siya nakaabang para parusahan ka. Pero tinatawag ka niya na bumalik sa kanya, na galangin siya, na i-honor yung pangalan niya, na maglingkod sa kanya, na bigay mo yung best mo para sa kanya, bigay mo yung tithes mo, na hindi mo isipin na sayang mag-serve sa kanya, na maging faithful ka sa magiging asawa mo in the future, at tawagin mo into faithfulness yung mga nasa paligid mo, at makita mo na blessed ka na naglilingkod ka kay Lord. And sabi niya, you will be His treasured possession. Let's pray. Lord Jesus, I pray, Lord, na tulungan mo po kaming makita kung gaano ka great and mighty ka, kung gaano ka glorious. And I pray, Lord, that we will all, bawat isang bata na nandito ngayon, pipiliin namin na maglingkod sa iyo. Hindi namin iisipin na sayang ang oras, sayang ang panahon. Hindi kami maiinggit sa mga taong sikat at mayaman, pero mali naman yung buhay nila, mali yung ginagawa nila. Pero lagi namin i-honor ikaw as the great King, Father. We will give to you our best offerings. We will give to you our best lives. We will give to you our best selves, Lord. We will be faithful and honor you with every decision that we make, Father. And we will know, Lord, because we fear you, we turn to you, Lord. Pinagpala kami dahil naglilingkod kami sa iyo. Hindi sayang, Father. And you see us as your children, that you want to spare and have compassion on us as we serve you, and mahal na mahal mo kami. We are your treasures. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. God bless.